Matapos ang pasilip sa bakbakang Sakamoto vs Uzuki right after the events nitong pagtalo ni Shin sa order member na si Tanabata, ay ngayon i-review na natin ang chapter 264 and 265 ng Sakamoto Days. Sa wakas, matutunghayan na natin ang napaka-thrilling at nakakakaba na Sakamoto vs Uzuki final fight, sapagkat papatapos na ang Sakamoto Days mga kaibigan, at dito na ibibigay ni Sakamoto at Uzuki ang lahat ng kanilang lakas. Yan, may this is Mr. Ann at huwag na natin patagalin pa. Let's go. Nagsimulang chapter sa mga tao sa amusement park na nagsipagtakbuhan na. Nasabing tumakbo kayo, may nagwawala doon. Nabunggo naman itong isang lalaki sa isang malaking tao na sabing, "Hoy, tignan mo naman ang dinadaanan mo." At ang taong to ay si Kanaguri pala, na kasalukuyang vini-video ang pangyayari, at daladala niya rito si Akira na kasalukuyang walang malay. Maya-maya pa'y pinasok naman ni Kanaguri ang kanyang dalawang daliri sa bibig ng lalaki na sabing, "Shh, ang mga extra ay hindi dapat gumagawa ng ingay." Sabay makikita ang pagguho ng parte ng amusement park dahil sa nangyayaring laban. Makikita naman si Sakamoto na nakafocus, habang sa isipan naman ni Kanaguri ay sabi niya na nagtagumpay daw pala si Sakamoto na mapapigil ang pag-take over ng Takamura persona. Pero siguro ay may napapansin na rin daw ngayon si Sakamoto. Makikita naman si Uzuki na papatake na kay Sakamoto gamit ang weapon nito, na kung saan ay nakaiwas naman si Sakamoto, kaya sinabihan siya ni Uzuki na sa tingin mo ba na may pag-asa kang manalo dito dahil lang sa nininlang mo ko na makapunta rito, o baka humina na talaga ang skill mo kaya di mo nakikita ngayon ang agwat ng abilities natin. Papatayin kita at ipagpapatuloy ko ang aking gagawin para sa hinaharap. Na nasabihan ni Uzuki ay paliwanag pa ni Sakamoto na wala ka nang may pagpapatuloy pa. Hanggang dito ka na lang kasi nakuha mo na ang goal mo. Bagay na nagpataka kay Uzuki. Nasabing, ano bang pinagsasabi mo dyan? Kailangan kong gumawa ng mundo na kung saan ang mga mababait na tao gaya ni Rion ay pwedeng nagsasalita pa lamang siya. Isagot naman ni Sakamoto na ang layunin mo lang ay ang pumatay at ang durugin ng order, at wala nang susunod pa na pwede mong gawin pagkatapos niyan. Tanong naman ni Uzuki na sinasabi mo ba na ang lahat ng ginawa ko ay wala palang saysay? Tugon naman ni Sakamoto na pinatay mo na ang mga assassins at tinake over mo na ang JAA. Pinatay mo nga rin kahit ang mga inosenteng tao. Ang lahat ng mga ginawa mo ay ang pumatay lang at walang naa-achieve ang pagpatay. Nagulat naman si Uzuki sa mga sinabi ni Sakamoto. Nasabi pa ni Sakamoto habang kinukuha ang isang mechanical pencil na wala raw siyang idea sa kung paano raw niya may sasalba itong si Uzuki, pero kaya niya raw itong pigilan ngayon. Ang mga salitang yan ay mas lalong nagpagalit kay Uzuki na sabing, "Ha? So iniisip mo na mas superior ka pala kaysa sa akin? Isa ka rin namang mamamatay tao." Sabay dito na nag-clash ang dalawa, at ang gamit lamang ni Sakamoto ay isang ballpen na tinanggalan niya ng cap. Sabay inihipan niya ito para matamaan si Uzuki na maputol-putol na lead ng pencil. Subalit na-block ni Uzuki ang lahat ng yon, kaya na may agad itong sinundan ni Sakamoto ng isang suntok na nagpasira sa isang concrete sapagkat nakaiwas si Uzuki. Nangihipong posisyon na at nagpakawala na ng atake, kaya gamit ang isang sandal ay sinipa ito ni Sakamoto para makadaan sa weapon ni Uzuki, at dumaan nga ito. Nakaiwas naman si Sakamoto sa atake habang kanyang sandal ay patungo kay Uzuki, kaya may binitawan muna ni Uzuki ang handle ng kanyang weapon para maka-exit ang sandal na yan mga kaibigan, na tumama sa may pader. Ngunit nabitawan naman ni Uzuki ang weapon, at habang nasa ere pa si Uzuki ay dito na sinipa ni Sakamoto ang mukha nito na napatalsik kay Uzuki sa may carousel area. Naglaan naman si Uzuki dito sa may kabayo, na sa kanyang pagtingin ay makikita si Sakamoto na naghahanda na at inatake si Uzuki na tumagos sa leeg ng kabayo dito sa carousel. Nagawa naman ni Uzuki na mablock ang atake gamit naman ang katana, at may kita ang napakaangas na shot na to mga kaibigan. Si Uzuki naman ay nakafocus lang, habang sa isipan naman ni Sakamoto ay sabi niya nakatana yan ni Mr. Takamura, sapagkat bigla na namang pumuti ang iris ng mga mata ni Uzuki at gumawa ito ng isang signature attack ni Takamura na di naiwasan ni Sakamoto. Matapos yun ay nagsalita naman si Uzuki na sabing, "So nandiyan pa pala ang apron mo na yan," sapagkat bago natamaan si Sakamoto ay nagawa niya palang maisuot ang apron na nagsisilbing armor na kayang i-withstand ang napakaraming uri ng atake. Kaya sabi naman ni Sakamoto na sige, isisettle na natin ulit ngayon ang lahat, Uzuki. Matapos yan ay inilipat naman ang eksena dito kina Bold at Kindaka na hinihingal na sabi ni Bold na bakit kahit anong subok natin na makapunta sana kay Sakamoto ay hindi talaga humihinto ang mga tiga JAA sa pag-atake sa atin. Sabi naman ni Kindaka na kahit gaano pa raw kadami ang kanilang pinapatumba o napatumba, marami pa rin daw sumusugod pagkatapos, kaya nilapitan naman ni Bold si Kindaka na sabing,
"Hoy, hindi ba ito dahil sa alam mo na?" Sabay tinignan nila si Atari na kasalukuyan lamang na nagtatarot read sa gilid. Nasabi naman sa isipan ni Boyd na hindi ba dahil sa bad luck o kamalasan daw ngayon ni Atari ang dahilan sa kung bakit di raw sila ngayon makapunta kay Sakamoto. Maya-maya pa nagsalita naman ang foster father ni Shin na sabing puro kayo pambiblame sa mga unscientific na mga bagay. Huwag niyong sisisihin o iaasa sa iba ang swerte niyo dahil lang sa kakulangan niyo. Napalingon naman itong dalawa na sabi ni Boyd na buhay ka pa pala tanda. Tanong naman ni Kinda ka na ano nga po ulit ang pangalan niyo? Painis namang sagot ito na hoy, mga matatanda rin naman kayo. Bigla namang nagsalita si Atari na sabing masama ito. Kaya nilapitan nila si Atari at tinanong sa kung bakit. Sagot naman ni Atari na nagtatarot trade daw siya para sa laban ng grupo ni Sakamoto laban sa JAA. Pero kahit ilang beses pa raw niyang gawin ang tarot trade, ang lumalabas daw talaga ay masamang result. At may kita naman dito ang death card na hawak-hawak ni Atari na nagpagulat naman kina Boyd na sabing ano? Pero halos nabura na namin o napabagsak na namin ang leader ng kalaban. Ang gagawin lang naman ngayon ni Sakamoto ay ang talunin si X, di ba? At pagkatapos tapos na raw ang lahat. Tanong naman ni Kinda ka na ano bang ibig mong sabihin sa masama talaga ang resulta ng iyong pagtataro trade? Sagot naman ni Atari na kung mapapapush daw talaga sa limit si X ang tunay daw na natutulog sa loob nito magigising daw at wala raw makakapigil dito. Bagay na gumulat sa kanila. Nasabi naman sa isipan ni Boyd na pero ang akala ko ay nawala na ang persona ni Takamura sa loob ni Uzuki o sa loob ni X. Baka akala ko lang yun. Pero hindi maaari. Dirabang sabi ni Atari na at isa pa, may isa pang outcome sa napaka-catastrophic daw na tarot reading na to. Pero bago muna in-reveal ang outcome ay binalik muna ang eksena dito kay Uzuki na katana na ang gamit-gamit. Nasabi naman sa isipan ni Sakamoto na akala ko ba ay nawala ng Takamura persona. Dito naman kay Uzuki ay may napansin siya na sabi sa kanyang isipan na naaalala pa rin daw ng kanyang kamay ang parehong pakiramdam ng pagkakahawak ni Mr. Takamura sa katana nito. Na ang persona ba raw na nasa loob ng kanyang katawan ay nagsisimula na ba raw mag-merge o nagsama-sama na raw ngayon? Na kung ganun, mga anong porsyento raw kaya na ang pagbabagong to ay siya pa rin at hindi ibang persona? Sabay sumugod na siya kay Sakamoto. Kumuha naman si Sakamoto ng rifle sa isa sa mga shooting place sa amusement park at ikinasa ito. Subalit habang ini-aim pa ni Sakamoto ang baril ay naputol na ito ni Uzuki. Kaya hinawakan na lang ni Sakamoto ang dulo at ginawa itong pang-counter sa katana. Naiba naman ni Uzuki ang kanyang stance at sa ilalim ay gumawa na pala ng sipa si Sakamoto at nagpatalsi kay Uzuki sa itaas. At di lang yan, nakita ni Sakamoto ang isang spaceship na amusement game kaya kumapit siya rito para makapunta sa itaas. Subalit agad namang to make over ang persona ni Takamura kaya na may pagsipa ni Sakamoto kay Uzuki habang nasa itaas pa ito ay nasaksak naman si Sakamoto dito sa kanyang balikat at tumagos pa. May kita naman ang pag-ubo ni Uzuki ng dugo at ang pagsaksak naman sa balikat ni Sakamoto habang itong dalawa naman na nasa Ferris wheel ay sabing wow, ang ganda ng fireworks. Sabi naman ng babae na diba? At habang papabagsak na itong dalawa ay sabi naman ni Uzuki na bitawan mo ko. Sabi naman ni Sakamoto na kung ikaw na lang kaya ang bumitaw. Maya-maya pa nang di pa nga sila nakaland ay nasalubong naman sila ng isang Viking ride at tinamaan sila rito dahil natumalsik sila sa may daanan ng roller coaster. Kaya nagamdaan na ulit itong dalawa pero balik kina Atari ay may kita si Atari na mangiyak-ngiyak na nasabing kahit anong gawin ko ang nakikita ko talaga sa tarot reading mamamatay talaga si Sakamoto. So nanganganib pala si Sakamoto sa laban na ito mga kaibigan kasi ang alam natin na parang nag-iba na rin si Uzuki at nag-merge na ang personalities sa kanyang katawan at nagagamit niya ang mga skill ng bawat personality at nagpapaiba sa kanyang fighting capabilities. At the same time ay na-maintain niya pa rin ang kanyang consciousness. Man, grabe. Ang tindi ng final fight na to. Subalit ang susunod na mangyari ay matutunghayan lang natin sa susunod na chapter kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na to. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again in my next video.